Nako, nakakatakot naman itong prophecy ng isang prophetess from the Middle East. Ito pong si Prophetess Aliyar. Meron po kasing lumabas na video ng isang spokesperson siguro yun na binasa niya yun daw prophecy ng isang prophetess from the Middle East na si Aliyar. Meron daw sumpa kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos at sa ilan pa. At nakakatakot ito dahil magkakaroon daw sila ng isang karamdaman na sobrang sakit. Na yun daw sakit na yun ay dadapo sa pamilya ni President Bongbong Marcos at sa pamilya ng iba pang nag-oppress kay Apollo Quiboloy. Panoorin po natin at pag-usapan. And I would read once again the prophecy from Aliyar, a kingdom artist and prophetess from the Middle East. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you, Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benhur Abalos, for you have oppressed and afflicted God's appointed Apollo Quiboloy. For the one who touches him touches the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. And thus it is written, of how much sore punishment suppose shall he be thought worthy who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an holy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. That's in Hebrews 10:29. Apollo, vengeance is within the domain of divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversary shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. Ayan, hindi po ba nakakapangilabot po yung prophecy na yan? Kung magkakatotoo yan, abay mas gugustuhin mo na hindi ka na sana ipinanganak. Subukan po nating himayin yung sinabi nitong prophetess na to. Una, sabi niya, thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you, Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benhur Abalos, Risa Hontiveros, for you have oppressed and afflicted God's appointed Apollo Quiboloy. Sana ipinakita nila yung buong talata, Sana pinakita nila kung saan libro, kung kaninong Biblia nila kinuha itong prophecy na to. Ay para palang si Nostradamus itong Aliyar na to, At sabi pa dito, for you have oppressed and afflicted God's appointed Apollo Quiboloy. Teka muna, sino ba ang nag-appoint kay Apollo Quiboloy? Di ba self-appointed siya? Saan natin makikita? Or magpakita kayo ng libro, or kahit na anong klaseng Bible ninyo, kung saan isinasaad na God-appointed Apollo Quiboloy. Hindi tulad sa Biblia natin. Nung si Jesus ay binaptismohan ni John the Baptist, meron pong bumabang Holy Spirit at ang sinabi ng Diyos, ito ang aking anak. Meron bang ganon? May nangyari bang ganon kay Apollo Quiboloy? How can we be sure na talagang siya ay appointed ng Panginoon Diyos? Isa lang po ang inappoint ng Panginoon Diyos at yan si Jesucristo. Dahil siya lang po ang nag-iisang anak ng ating Diyos. Wala naman pong sinasabi sa Biblia na there will come a time na mayroong isang lalabas na Apollo Quiboloy na siyang papalit kay Jesucristo, na siyang magiging bagong anak ng ating Diyos. Tuloy ko po. For the one who touches him touches the apple of God's eye. Kailan pa nag-iba ang apple of God's eye? Isa lang po ang anak ng Diyos, si Jesucristo. At siya lang po ang tanging nag-iisa, the only way para tayo mapunta at mapalapit sa Diyos. Ngayon, Quiboloy is claiming that He is the way, the truth, and the life. At walang iba makakapunta sa Diyos kung hindi dadaan sa Kanya. So saan populutin si Jesucristo? Wala na siyang papel. Dahil si Apollo Quiboloy na ang bagong Kristo. Siya na ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Parang wala yata nakasulat sa Biblia natin na si Jesus ay pansamantala lamang. Dahil meron darating na isang totoong Jesus ang papalit sa pwesto ng anak ng Diyos.
na tatawaging appointed Son of God, na siya na ang magiging daan, na siya na ang magiging may-ari ng buhay, na siya na ang magiging may-ari ng sanlibutan. Uy, naalala ko yan ha. Hindi ba nung si Jesus, when he was tempted, nung dinala siya ng demonyo doon sa tuktok ng bundok, ano ang sinabi niya? Lahat ng yan na nakikita mo, akin yan. Ako ang may-ari niyan. Tapos maririnig natin kay Apollo Kibuloy, siya daw ang may-ari ng sanlibutan. Doon pa lang, malalaman ninyo kung anong klaseng propeta at kung anong klaseng antikristo si Apollo Kibuloy. Dahil kung nagbabasa po kayo ng Biblia, wala pong nakasaad na magkakaroon ng panibagong Kristo, na hindi na si Jesus ang magiging daan, katotohanan at ang buhay. Wala pong sinasabi sa Biblia. Kahit na isa-isahin nyo yung salita sa Biblia, wala po kayong mababasa na sinabi ni Jesucristo, may darating na bagong Kristo. At ibibigay ko sa Kanya ang aking kapangyarihan. Then magpapahinga na ako. Papetiks-petiks na lang ako. Bayaan nyo na si Apollo Kibuloy. Siya na ang magiging bagong daan, katotohanan at buhay. Wala pong ganun. You have to read your Bible and understand na during the last days, marami pong lalabas ng mga bulaang propeta, na mga antikristo na magsasabi na, I am He, ako ang bagong Kristo, at marami siyang malilinlang. Then sabi po sa Matthew 24:5, For many will come in my name, claiming, I am the Messiah, and will deceive many. So hindi na po nakakapagtaka kung bakit marami ang naniniwala kay Kibuloy. Then mismo ang Biblia ang nagsabi, meron darating, gagamitin ang pangalan ni Jesus at sasabihin na ako ang Mesaya at marami ang kanyang mapapaniwala. Ganyan po ang nangyari sa mga supporters and believers ni Apollo Kibuloy. Marami tayong klase ng relihiyon. Marami mga kilalang pastor. Pero ngayon pa lang po tayo nakakita ng isang pastor na sinasabing siya na ang may-ari ng sanlibutan, siya na ang bagong Kristo, siya na ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang ibang makakalapit sa Diyos kung hindi dadaan sa Kanya. Pero para sa akin, isang sinyalis na hindi totoo yan si Apollo Kibuloy. Si Jesus, bago siya dumating, bago siya nagpakilala sa sanlibutan, meron pong isang John the Baptist, yung kanya pong pinsan, na nagsabing meron isang darating dahil akala nila si John the Baptist na yung Mesaya. Pero hindi. Ang sinabi ni John, meron darating na mas higit sa akin at siya ang totoong Mesaya. Wala pong sinasabi na pagkatapos ni Jesus, meron pa ulit isang darating na isa pang Kristo. So kung si Jesucristo, merong pinsan na si John the Baptist na nagpakilala kay Jesucristo, asan ang pinsan ni Kibuloy? Or sino? Meron bang isang parang John the Baptist na ipinakilala si Kibuloy na siya ang bagong Mesaya? Again, read your Bible. May nababasa ba kayo? Pero ito, Jesus mismo ang nagsabi, For many will come in my name. Marami ang darating and they will claim that they are the Messiah. At marami silang mabubudol. Marami silang mapapaniwala. So, dito sa mga followers ni Kibuloy, kung nagbabasa kayo ng Biblia, alam ko you will stumble upon this verse unless binura ni Kibuloy itong pananalitang ito. Balik tayo dun sa sumpa. For the one who touches him, touches the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder, that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. O napakasakit nun. Hindi lang si President Bongbong Marcos at si Lisa Marcos, Martin Romualdez, Benor Abalos, Risa Ontiveros, pati yung kanilang mga pamilya, yung mga malalapit sa kanya, those dear to their hearts, they will also suffer the same consequences. Kung ano yung magiging sakit na dadapo kanila Bongbong Marcos, ganun din ang sasapitin ng kanilang pamilya. It would be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. So ibig sabihin, nabubuhay ka nga, pero yung sakit, yung mga karamdaman na iyong daranasin ay matindi.
na mas gugustuhin mo na hindi ka sana pinanganak. Tuloy ko, thus it is written, of how much sorer punishment suppose ye shall be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. Apollo, vengeance is within the domain of divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversary be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. Hindi maghihintay yan. Mangyayari at mangyayari yan. It shall happen without delay. Ba't wala pa nangyayari sa pamilya ni Bongbong Marcos? May nagkasakit na ba sa kanila? Meron na ba mga crippling, yung hindi ka na halos makalakad na sakit na dumapo sa pamilya nila? Ako, meron akong isang taong kilala na halos hindi na makalakad, na may sakit na parang pipilay-pilay na, hindi na makapagsalita ng maayos. Pero sa pamilya ni Marcos, wala po. Kailan mangyayari ito? Kung ito ay prophecy, dapat meron itong petsa para mas maniwala tayo. Hindi po ba yung mga nagpa-prophesy? Yung mga nanghuhula, alam nila pati yung oras kung kailan mangyayari? Ito ang sabi lang dito, mawawala ang iyong mga kalaban. Hindi ito maghihintay. Ito ay mangyayari. At mangyayari to without delay. Nirirespeto ko po ang relihiyon ni Apollo Kibuloy. Dahil yun ang kanilang paniniwala. Doon na paniwala ang kanyang mga supporters, ang kanyang mga believers. Pero sana, magbasa po kayo ng Biblia. Intindihin niyo pong mabuti. Lalo na yung sinabi ni Jesus na may mga darating in His name at sasabihin na siya ang Mesaya at marami ang malilinlang. Isa ba kayo sa nalinlang? Jesus warned that in the last days, counterfeit Christs would arise who would masquerade as the Messiah and claim to be the Savior of the world. O hindi ba ito ang sinasabi ni Apollo Kibuloy? Siya ang tagapagligtas ng mundo dahil siya na ang may-ari ng sanlibutan na hindi tayo makakapunta sa langit kung di dadaan sa Kanya. Pero bakit parang hindi alam ito ng mga followers ng KOJC? Napakalinaw na sinabi ni Hesukristo. Sasabihin nila na sila ang bagong Kristo. Hindi ba yan ang sinasabi ni Apollo Kibuloy? Diretsahang sinasabi ni Kibuloy that I am the way, the truth, and the life. Kanino po bang linyahan yan? Hindi po ba kay Hesukristo? Bakit inaagaw ni Apollo Kibuloy? Bakit pinalilitaw niya na siya na ang bagong Kristo? So ngayon, may bagong pakulo na naman itong kampo ni Kibuloy. Merong isang sumpa na sinabi ng prophetess Aliyar na may dadapong matinding karamdaman kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, Benhur Abalos, Martin Romualdez, Lisa Ontiveros. At yung karamdaman na yan ay mararamdaman hanggang doon sa mga malalapit at sa pamilya ng mga taong ito. Pero marami ba silang mapapaniwala dito? Wala po. Ang maniniwala lang dito sa sumpang ito ay sila-sila na mga andyan sa kampo ni Kibuloy. Yung mga ibang relihiyon, mapapaniwala kaya ng sumpang ito? Ay samantalang kitang-kita natin that Apollo Kibuloy is a false prophet, is an antichrist. At itong sumpang ito na pinakawalan ng kanilang prophetess ay babalik po sa kanila. Pero sige, hintayin po natin. Dahil ang sabi, yung daw sumpang darating sa pamilya ni Bongbong Marcos ay hindi maghihintay. Mangyayari at mangyayari yan without delay. So tulad nung plano nila na pabagsakin ang ating presidenteng Bongbong Marcos, mula pa nung siya ay naupo bilang presidente, 2 taon na po ang nakalilipas, ang presidente natin, si Bongbong Marcos pa rin. Dahil sa tingin ninyo, kagigiliwan ng Diyos ang ginagawa ng kampo ni Kibuloy, para na rin niyang sinasabi na sinungaling ang ating Diyos. Dahil ang sinabi ng Panginoon Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Hindi po sinabing for God so loved the world that He gave His two sons, Jesus Christ and Apollo Kibuloy,
that whosoever believeth in them, they will not die. They will have everlasting life. Wala pong ganun. Hindi po sinabing kasama ang pangalan ni Apollo Kibuloy. Ang sabi po sa John 3:16, His only begotten Son. So, ibig sabihin, wala nang ibang magiging anak ang Diyos. Walang i-appoint na iba. Kahit na i-self-appoint nyo ang sarili nyo, hindi po yan kagigiliwan ng Diyos. Palalabasin nyo pang sinungaling ang ating Panginoon Diyos. Sinabi na nga niya, my only begotten Son. Hindi niya sinabi na meron akong anak sa labas. But then again, kung yan po ang paniniwala ng mga followers ni Kibuloy, so be it. Basta tayo na naniniwala na si Jesucristo lang ang only begotten Son ng ating Diyos. And we must have a personal relationship with Jesus Christ. Hindi po sinasabing personal relationship with Apollo Kibuloy. So I am not here to judge. Kung yan ang paniniwala nila, so be it. Nilirespeto ko po ang paniniwala ng mga believers ni Apollo Kibuloy. Because at the end of time, lahat po tayo haharap sa Panginoon Diyos. At tatanungin niya, kanino ka naniwala? Sa anak kong si Jesus o dyan sa self-appointed na si Apollo Kibuloy? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Kanino po kayo naniniwala? At sa tingin ninyo, tatalag itong sumpang ito sa pamilya ni Bongbong Marcos? Hindi kaya mag-boomerang sa kanila ang sumpang ito? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.